Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programa. At ito nga po ang ating Bible Study Online. Of course, this is Solution with Laverne Duhot and that's me. Ako po ang inyong makakasama at patuloy po kayong sasamahan. At dalayan ko po na tayo po ay magsama-sama para mas masaya para po sa isa't higit isang oras na pag-aaral at sabay-sabay po tayong matuto. Dito lang yan sa atin pong mga makasaysayang pag-uusapan. Kaya naman, maraming salamat po at kayo ay kasama namin ngayong Martes ng gabi. Tayo po ay sumasa inyo ng alas 7:30. Kaya binabati natin lahat na ating mga kababayan at tayo nga po ay binuksan ng isang napakagandang awiting mula sa panulat ni Mr. Paul Armesin. Yan po ay hango sa Papuri 18. Uwian na. Pero hindi mo na kayo uuwi kasi nagsisimula pa lang po tayo. At kung napapatanong kayo, bakit yan ang song mo, Laverne? Because meron po itong kinalaman sa ating mga tatalakayin sa gabing ito at sa diyang napapanahon po ating mga pag-uusapan. But before we move on, gusto ko nang batiin lahat ng mga kababayan natin, mga suki na natin, and even yung mga marahil first time lamang pong napadako sa ating programa. Kung kayo po ay nasa labas ng Pilipinas, isang pagbati po ang akin pong gusto ipahatid sa inyo, isang mapagpalang umaga, tanghali at gabi dahil tayo po ay napapanood sa lahat ng bahagi ng mundo. At ngayon din po binabati natin lahat ng mga kababayan natin sa buong Pilipinas. Good evening dahil tayo nga po sumasa inyo sa ating bansa ng alas 7:30 ng gabi tuwing Martes. At maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. And of course, hindi natin kakaligtaan ng mga nag-celebrate ng kanilang mga birthdays. Belated happy birthday kay Chichi Laksina ang anong name niya? Si Chichi. Si Rohano ang isa sa mga anak nila, Brother Alan at saka Sister Andeng. So, belated happy birthday, Chichi. And belated happy birthday din kay Sister Gigi Cristobal Mendoza. Yan, maraming salamat for joining us tonight. I believe siya po ay nakakasama natin every Tuesday night sa ating Bible study. And, of course, today, she's celebrating her birthday sa Sister Marisa Remo Paganpan. Happy birthday. Ang kaibigan po natin sa Taytay, sa Gospel of Grace and Truth Christian Church. So, happy birthday. Kami po ay nakikigalak dahil talaga namang kayo po ay lubusang pinagpala ng Diyos. Dagdag na edad po iyan. Ibig sabihin, dagdag na panahon para inyo po ma-enjoy ang biyaya sa inyo ng Panginoon. And binabati rin po natin lahat ng mga kaibigan natin na first time na napadako sa ating programa. Kung kayo po ay na-invite, ay please let us know. Pakilagay po sa ating comment section, hashtag first time and or hashtag first timer at banggitin na rin po kung sino po ang nag-invite po sa inyo. Maraming salamat po for joining us tonight. And pwede ba natin pakita yung ating advertisement dahil excited po kami. Please pray with us and for us dahil come November 10, 2024, meron po kaming espesyal na pagdiriwang. Please watch this. At nagbabalik po tayo. Siyempre patuloy po ay nakatutok dito yan sa Solution with Laverne Duhot and that's me. Ako nga po inyong kaibigan, kasama every Tuesday night at 7:30. Ito po ang ating Bible Study Online kung saan ay hatid namin sa inyo ang tugon ng Panginoon mula po sa ating mga tanong. And as we move on, gusto ko nang batiin lahat na ating mga kaibigan na kasama tonight, si Brother Andres Mendoza. Maraming salamat po for joining us tonight. Of course, si Pastor Adnel Aquino. Salamat din po sa inyo. Nandiyan din po si Sister Lilibet Ignacio Cristobal, Pastor Willie Tiongson Laigo. Maraming salamat and we're hoping na makaluwas ng Manila si Pastor Willie at makasama natin sa ating celebration. Yan. And of course, good evening din po kay Sister Leonora Dacumos and good evening din po kay Sister Maylene Magadia and her family. Sister Maylene, maraming salamat po. Sa nakalipas na maraming taon ay
patuloy po kayong kaagapay na ating gawain. Kaya naman, isa si Sister Mylene sa may tuturing natin, kaagapay natin talaga sa ating gawain. And alam niyo po ba, next Tuesday, we'll be celebrating our 6th year anniversary. Yes, 6 na taon na po ang ating programa, ang Solution with Laverne Ducot. At meron kaming special na ihahandog sa inyo. Meron tayong pa-contest next week. At dalayan ko po, alam ko mapapagpala kayo sa aming mga inihahandang ito. So maraming salamat for always keeping us sa inyong mga panalangin. At tayo po ay patungo na sa ika-6 na taon. And of course, maraming salamat din for joining us tonight, Sister Sally Geronimo Rayo. Ang pamilya pong ito ay isa rin po sa mga haligi na at kaagapay po na ating gawain. Of course, maraming salamat kay Brother Joel Brayo na amin pong special guest speaker on Sunday sa atin pong worship service sa Solution Grace Church. And pinabati natin ang mga kaibigan natin, Sister Ruth Katakutan. Thank you po for joining us tonight. Nandyan din si Brother Makoy Alcantara. Congratulations, bro. This coming Thursday. Yes, maraming salamat for the invite. And of course, good evening din kay Sister Jackie. We're hoping na kasama natin Sister Jackie tonight. At sa lahat po ng mga kaibigan natin sa SGC, mga ka-churchmates natin. Thank you po for joining us. And salamat din sa mga kaibigan natin patuloy na sumasama sa atin. Sister Corazon Balikas, Sister Luz Peralta, kung kayo po available on November 10, please join us. Luwas po kayo ng Manila para magkasama-sama po tayo sa ating anniversary. At binabati natin magandang gabi rin po sa inyo, Brother Fidel Gabiola, Sister Rosemary Casocco, at marami pang iba. Maraming salamat po. Nandiyan din si Rose CMZZ. Siya ba ay may kinalaman kay... Wala, ano? Nabati rin natin si Brother John Mar. JMZ, bro, may naghahanap sa'yo. Kumusta ka na daw? And yan, nanonood sa atin ng ating binate, Sister Marisa. Happy birthday. At sa lahat po ng mga nagbe-birthday tonight, aming pong pagbate ay mula sa aming mga puso at syempre, purihin ang Panginoon sa inyong mga buhay. And maraming salamat din. I believe, kasama rin natin tonight si Pastor Melvin Labandero. Kumusta kay Sister Angel? Hello. At Sister Nika Encarnacion at sa kanyang hubby na aking long lost brother, si Jason. Good evening sa iyo, kapatid. And nandito rin si... salamat kay Pastora Ann Bunye for joining us tonight. Si Sister Fe Solania Mapala, magandang gabi po sa inyo. At Sister Mylene de la Cruz Gale at Brother Alan Laksina Sirohano. Maraming salamat. Nandiyan din Sister Betty Bergado. Alam niyo, napaka-special po ng gabing ito. Kaya gusto ko munang batiin kayo. Talagang kami po ay natutuwa dahil after 6 years on Tuesday po, yun yung ating yung ating anniversary date kasi second Tuesday of October. Way back 6 years ago, nagsimula po ang ating programa, Solution. Nagsimula tayo, ang title pa nga ating programa ay, ano bang pagsisimula natin nun? Solution. Hindi yun ang original name natin eh. Your Afternoon Devotions, ano? Yun ang ating pagsisimula. So maraming salamat. Hello po, blessed evening po, sabi ni Sister Maylene Petalino Magadia. At binabati natin Brother Roy and the kiddos, of course. At Ate Amiel Flores. Uy, kasama natin si Ate Amiel. And nabati rin po natin Sister Jackie. At marami pang iba. Nandali, lumipat yung ano ko. Yan. So maraming salamat mga kaibigan. At ang ating pag-uusapan, as I've said kanina, may kinalaman sa kanta natin, Uwian Na. Mula po yan sa Papuri 18, mula sa panulat ni Mr. Paul Armesin. So, ito yung question natin na bago tayo magtuloy-tuloy, gusto kong iwan muna sa inyo dahil gusto namin sumasagot din po kayo. At iblagay po inyong comment section. Are we living in the end times? So, what do you think? Mga kapatid, please pakilagay ang inyong mga sagot sa ating comment section. Are we living in the end times? At saan po ang pag-uusapan at pagyayamanin sa atin ng Panginoon at ibibigay niya ang kanyang tugon? Siyempre ba, dito lang yan sa
Amen. At maraming salamat for joining us tonight. At nakita ko dito, marami tayong mga bagong kaibigan. Maraming salamat po at kayo po ay tumugon sa mga invitation sa inyo. Well, once again, this is Solution with Laverne Ducot. Ako po ang inyong kasama at patuloy na sasamahan kayo hanggang mamaya. So please, manatili po kayo dahil maganda po pag-uusapan natin. And gusto kong batiin ng advance happy birthday. Nakita ko dito October 12, si Brother Jason. Happy birthday, bro. Advance na advance. And binabati rin natin, kasama natin ngayon, Sister Arlene Cancino. Good evening din po sa inyo. Sister Presi Antonio, we miss you, Sister Presi. We hope you could join us this coming Sunday dahil meron din po tayong celebration sa church. Brother Michael Agustin, God is good. Amen. At maraming salamat din sa mga kaibigan natin, si Sister Maria Ellen Mateo Losito, si Principal. Ma'am, thank you po at kayo kasama namin tonight. At napakarami pang mga kaibigan natin na kasama natin ngayong gabi pong ito. So, mga kaibigan, once again, atin pong question ay gusto namin kayo po ay sumasagot din. Are we living in the end times? What do you think? So, please feel free to answer that question. Ilagay lamang po inyong mga tugon sa ating comment section. At ngayon po, alamin natin, dahil maganda po yung ating mga pag-uusapan, ang message title po natin is Times of the Signs. Mga panahon ng mga pagpapakita ng mga propesiya or hula according sa Biblia. So alamin natin na talaga bang tayo pinamumuhay na sa mga huling panahon na ating kasaysayan na ating panahon. So sa akin pong obserbasyon kung bakit maraming Kristiyano po sa ngayon, pag pinag-uusapan ng end times, ninenervyos. Marami ako nakakausap at medyo tinatamaan ako ng lungkot. At the same time, nagkakaroon din po ng magandang opportunity para ito po yung aking ipaliwanag sa kanila. Pero going back sa aking observation, bakit maraming mga mananampalataya nahahalin tulad sa mga tao pag pinag-uusapan ng eschatology or yung mga pag-aaral ugnay sa end times, tila kinakabahan po sila. At tila itong mga mananampalatayang ito, dilayan ko po konti lang sila pero medyo marami-rami. At marami na rin pong churches nowadays ay pinag-uusapan ang mga end time teachings because sabi nila nahahati rin yung churches nila, yung iba naman natatakot. Well, alam niyo po kung ba't kayo natatakot? Kung isa po kayo sa mga kinakabahan at nababalisa pag pinag-uusapan ng end time prophecies at natutulad tayo tuloy sa mga unbelievers, is because yung focus natin dun sa mga masasamang nangyayari. Kasi nga po, hindi natin binibigyan ng tuon at tugon at pansin, I should say, yung mga nakasulat sa Biblia. So, imbes sana na tayo po mga mananampalataya, naka-focus yung ating mga mata kay Kristo. Nakatingin tayo, hindi kay Kristo, nakatingin tayo sa mundo. Well, yung mga masasamang nangyayari po sa mundo, ito po ay nakasulat na bilang mga propesiya o mga hula sa Biblia. Kapag ito po ay nagaganap na, ibig sabihin, malapit na po ang tinatawag na second coming. Kasi ang mga hula po sa Biblia o mga propesiya, ito po ay inilaan ng Diyos at atin pong nasasaksihan at nararanasan. At alam niyo, isa pang bagay na dapat po ikatuwa natin, that in these times, ay isa po tayo sa mga nakakakita, nararanasan natin ang katuparan ng mga hulang ito. Well, yung mga hulang ito na nakasulat sa Matthew 24 ay bilang pagpapatibay na sadyang nalalapit na po yung pagdating, yung ikalawang pagdating ng ating Panginoon. Well, would like to make a comment din dahil ang ibang mga kapatiran natin nalilito sa rapture at saka sa second coming. Magkaiba pong event po ito. For your information, iba po ang rapture of the church at iba rin po yung second coming. Ito po, meron na tayong pag-aaral dito, pwede nyo balik-balikan. So yung pinag-uusapan natin sa Matthew 24, na nagpapakita po at nararanasan natin, nasasaksihan natin mga katuparan ng mga hula o mga propesiya, ito po ay tumutukoy sa second coming. Ang second coming po, it's the coming of Jesus with the believers, with us. Yung rapture naman, it's coming of Jesus for the believers. So ito po ay para lamang po sa mga mananampalataya yung rapture, kung saan ay makikita po ng mga mananampalataya ang Panginoong Jesus at siya po ay katatagpuin natin sa alapaap. Yung second coming naman, after the rapture, and then 7 years tribulation dito sa lupa, after the tribulation, bababa po ang Panginoon with us.
kanya pong tatapakan na ang Mount of Olives. Yun po ang big difference po doon. So wag po kayong malilito kasi marami po akong napapanood sa Facebook, marami din ako nakakausap ng mga kapatiran, hindi nila alam na magkaiba po ang rapture of the church sa second coming of Christ. So once again, ang rapture of the church is Jesus coming for us, the bride of Christ, for us, the believers, for us, the church. While the second coming is Jesus coming with us, the church. Kasama po tayong bababa at siya po ay bababa, tatapakan na po niya yung Mount of Olives. Amen. That will take place after the 7 years of Great Tribulation. So I hope naging malinaw po ito sa atin. So let me remind you na ito po mga pag-uusapan natin sa ngayon, hindi po talaga ito dapat nagbibigay sa atin ng takot because God gave us Bible prophecies not to scare us, but to prepare. And of course, tayo po mga believers, prepared na tayo and excite us. Yun ang pinakamagandang balita po doon. So every time read at nakikita nyo pong na-fulfill na po yung mga Bible prophecies, dapat hindi kayo natatakot. Kagaya po itong mga nangyayari sa Israel, nakasulat na po yan sa Biblia. At ito po ay dapat hindi natin kinatatakutan because of course, nalulungkot tayo dahil marami pong naapektuhan. But it was already written in the Bible para tayo po ay makita natin na ang salita ng Panginoon ay tapat at kapag siya po ay nagbigay ng mga propesiya, ito po ay nagaganap at sa panahon pa po natin. So, Bible prophecies were written not to scare us believers, but to excite and of course prepare us. So, yun po ang purpose ng Panginoon because eschatology, end-time prophecies, hindi po ito doom and gloom message, but it gives us comfort. Kaya po sabi ng Panginoon in 1 Thessalonians 4 verse 18, therefore comfort one another with these words. So every time po na pinag-usapan natin ang end-time prophecies, it should give us comfort. Ibang tipong pag nalulungkot ka, pag pinag-uusapan ito, uy, nako-comfort tayo. And tonight, alamin natin, are we really in the end times? Alamin natin, tayo ba talaga ay nasa mahuling panahon na? Dahil po ang message title natin once again, the times of the signs. Ito yung panahon na isa sa katuparan na ang mga hula, mga propesiya, mga signs. Amen. So narito pong ilang mga end-time global prophecies na gusto ko pong ipabatid po sa inyo bilang pagpapatunay na sadyang tayo po ay talagang, I would say na pinagpala dahil nararanasan at nasasaksihan po natin ang mga end-time prophecies na ito sa ating kapanahunan. Hindi po ba kayo natutuwa? Kasi nung araw, nung narinig na natin itong mga end-time teachings na ito, hindi naman natin masyadong nakikita pa. Naalala ko nung bata pa ako na pinag-uusapan na po ito. And ako po, personally, I'm a firm believer po ng rapture. So pag-usapan po natin tonight. At narito po, as promised, yung ilang end-time global prophecies na atin po nakikita na, nasasaksihan natin at nararanasan natin sa ating kapanahunan sa ngayon. Number 1, the trend of global knowledge. Hindi po ba napapag-alaman natin at napapansin natin at nararanasan natin ang runong ng tao ay sadyang talaga namang ito po ay nararanasan natin. Ang dami na po mga nagkalat na mga invention sa ngayon. May mga chat, ang tawag doon? Chat GPT ba yan? So, ito po yung nangyayari na, no? Mga AI, artificial intelligence. Ako, ayoko ng AI. Siguro magagamit ito pero may mga bagay na delikado rin po dito. So, hindi tayo dapat umasa dito. Ako, I would go for the natural intelligence galing sa Diyos, yung supernatural intelligence. So, ito po, nakikita natin talagang marami na talaga ang umuusbong ang knowledge ng tao at tila nakakalimutan na po ang kapangyarihan ng Diyos. Daniel chapter 12 verse 4b, yung ikalawang bahagi po, sabi dito ng kapatid na ito, many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Nararanasan na po ito sa ating kapanahonan. So that's number 1, the trend of global knowledge. Number 2, the trend of global weather. Well, let's pray for Batanes. Nakita po natin, isa lamang po ang Batanes sa sobrang dinapuan ng matinding bagyo. At hindi lamang po sa Pilipinas nararanasan po ito, mga kakaibang mga lagay ng panahon, even sa iba't ibang mga bansa. So ito po ay nararanasan
as prophesied in the Bible. Luke chapter 21, verses 25 till 26. And there will be signs in the sun, in the moon, and in the stars, and on the earth, distress of nations with perplexity, the sea, and the waves roaring. So that's number 2, the trend of global weather. Number 3, the trend of global pandemic. Of course, naranasan po natin yan just recent lang. Ano? At ito po ay for almost 3 years naranasan po. Hindi lang sa Pilipinas. This is global pandemic, yung COVID-19. And as I've heard last week, ang meron daw bagong variant yata sa Germany at sa Europe. But praise God sa Pilipinas ay hindi naman po malala. So, sabi po na Matthew 24, verse 7b, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. So, kasama po ito sa mga nararanasan. Kasama dito yung pestilences. Amen. So, that's number 3. And Luke chapter 21, verse 11, and there will be great earthquakes in various places and famines and pestilences. There will be fearful sights and great signs from heaven. So that's number 3, the trend of global pandemic. Number 4, the trend of global digital money and global tracking. So once again, let's go to Daniel chapter 12, verse 4b. Di ba? Sa panahon po natin sa ngayon ay lumalago nga ang talino ng tao. Many shall run to and fro and knowledge shall increase. And as we all know, ngayon, ang pagbabayad, hindi na po yung physical money. Ano? Dapat meron ka ng GCash, Maya. At sa international, talaga naman digital na po ang sistema ng pagbabayad at bayarin. Now, bahagi po ito ng mga propesya na mangyayari daw bilang patunay na nalalapit na yung second coming. So, kung nalalapit na yung second coming, mas nalalapit yung rapture kasi ang rapture wala nang kinakailangang hintayin pa mga prophecies because the rapture itself is an imminent event. Ibig sabihin, pag sinabing imminent event, it can happen anytime soon. Pwedeng habang nagsasalita ako ngayon, pwedeng pagkatapos ng programa or during nagpo-programa po tayo or pwedeng bukas, pwedeng sa makalawa, pwedeng sa Sunday, anytime soon. Wala na pong hinihintay na mga prophecies ang rapture. Pero ito po mga pinapakita ko sa inyo at binabasa ko sa inyo mga end-time global prophecies. It's prophecies for the second coming of Christ. So ngayon talaga namang meron tayong mga patikim, mga preview ng mga magaganap during the tribulation. So ngayon, halos wala ng physical money. Ginagamit pa rin pero nagpapakita po ng mga preview sa magaganap sa darating na panahon. Dahil sa pagdating po ng panahon, during the tribulation period, ito po mararanasan according to Revelation 14:16. 13 yata to anak Sorry, mali ito. Chapter 13 dapat, 16 to 17, na kung saan hindi ka na pwedeng makapamili. Basahin ko lang sa inyo. He causes all both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand and on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast or the number of his name. So this is Revelation chapter 13. So di ba, pagdating ng panahon yon, talaga naman, kinakailangan meron ka ng tatak sa noo o kaya sa right hand mo. At ito po nararanasan natin sa ngayon. Papakita mo lang yung cellphone mo, bibigay mo yung number mo para makapagbayad ka na. So that's number 4. Once again, the trend of global digital money and global tracking. Number 5, the trend of weapons and global destruction. Kita naman po natin ang mga ginagamit ngayon ng mga gumigera at nakikipaggera ay state-of-the-art na mga weapons. Talaga namang we praise God for yung gamit ng Israel, na kain lang i-intercept yung mga pinapadalang bomba sa kanila. So ito po ay signs of the times or times of the signs. Pwede nating sabihin na ganun. Matthew 24:7, for nation will rise against nation and kingdom against kingdom. So that's number 5. Once again, the trend of weapons and global destruction. Number 6, the trend of global hatred for Israel. Hindi lamang po dito sa Pilipinas, nakakalungkot. Ang dami po mga kabataan, especially mga college students, lalo't sigit sa Amerika at sa iba pang panig ng mundo. As we all know, last October 7, mag-iisang taon na po kung saan ay inatake ng Hamas ang Israel. Nakakalungkot. Meron pa rin po mga ilan na hindi pa napapakawalan. Pero after that incident, baliktad na nangyari. Mas maraming tao all over the world ang mas kumampi pa sa Hamas.
at nagalit sa Israel. So, this is also part of yung end time prophecies that nations will rise against Israel at it's happening right now. At ginagamit pa ng kalaban yung mga estudyante, mga college students, even dito sa Pilipinas. Na alala ko, meron din po mga ilang kumpanya na sumusuporta sa Israel ang hindi po sinusuportahan ng ilan sa mga estudyante sa buong mundo. This is really saddening sa atin po para malaman natin. Zechariah chapter 12 verse 3, "And it shall happen in that day that I will make Jerusalem a very heavy stone for all peoples. All who would heave it away will surely be cut in pieces, though all nations of the earth are gathered against it." So, marami na po talaga ang mga bansa that is rising against Israel. So that's number 6, the trend of global hatred for Israel. And number 7, last, the trend of global apostasy. Well, kamakailan lamang po napansin natin na isang kilalang pastor ang talaga namang nagulat ang marami, ang mga Christian community, I should say, dito sa Pilipinas, ang nagulat tayo talagang nagkaroon po ng pagpapalit ng kanyang doktrina. Ang tawag po dito ay apostasy. It's found in 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. "Let no one deceive you by any means," sabi po ni Apostol Pablo. "For that day will not come." That day, it's related to, I should say, it refers to the second coming of Christ unless the falling away comes first. So, mangyayari po talaga ito, part of the prophecy na meron po mga mangyayaring apostasy or the falling away. And the man of sin is revealed, the son of perdition. So marami na po mga katuruan na lihis sa katotohanan sa tamang doktrina at nararanasan po natin ito sa panahong ito. So pag sinabing apostasy, it's an English word taken from the Greek word apostasia. Ibig sabihin po nito ay pagtalikod sa tamang katurian or falling away from sound doctrine. At ito po ay nararanasan natin at nakikita natin sa ating kapanahunan. And of course, isama pa po natin, ito pa, sabi pa ng Biblia, daragsapo at darami ang mga tao, kapwa natin, they would call themselves Christians, ang manunuya, tutuligsa, at lilibakin at pagtatawanan po yung ating mga itinuturo patungkol sa muling pagbabalik ng Panginoon, which is of course, ay kilala sa tawag na rapture. Sinasabi nila, nako, hindi mangyayari yan. Tagal-tagal ng panahon paulit-ulit na lang ninyong tinuturo yan. At pangkaraniwan, yung mga sumasalungat sa katuruang ito, pansinin nyo po, medyo sarcastic po sila. Now, every time na napapakinggan ko po itong mga pagtuligsa na ito laban sa ating katuruan, yung kanilang pagmamak sa atin, well, the Bible calls them scoffers o yung tinatawag na manunuya. Sabi ko lang sa sarili ko, totoo nga po ang Biblia na kasama po sila sa signs of the times or times of the signs, I should say. So, the more po nilang ginagawa po ito, hindi nila alam, nagiging katuparan sila ng sinasabi ng 2 Peter chapter 3, verses 3 to 4. Knowing this first, that scoffers, ito po yung mga manunuya, ito yung mga tutuligsa, ito yung pagtatawanan po yung ating mga paniniwala referring to the rapture of the church, will come in the last days, walking according to their own lusts. Verse 4. And saying, where is the promise of His coming? Nasaan na yun? Puro na lang kayo rapture. Wala namang rapture sa Biblia. Well, of course, wala po talagang word na rapture. Pero meron pong yung the snatching away, which means sa wikang Griego is harapatso. Wala talagang eksaktong word na rapture. I believe rapture was taken from a Latin word rapturo. So, inadapt po ito ng English. So, let's continue reading. Verse 4 po tayo, 2 Peter chapter 3. Still, for since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. So, ito po yung mga scoffers. Ang dami natin na nakikita, napapakinggan, tinutuligsa po yung ating katuruan. Well, let's just pray for them. Huwag na po natin silang labanan o makipag-debate po sa kanila. Maganda po, you pray for them, matuwa na lang po tayo na talaga namang sa pamagitan po nila na isa sa katuparan yung sinasabi ng 2 Peter chapter 3 verses 3 until 4. Now, bagaman tayo po, ako po, talaga namang sinasabi ko, wala po talaga nakakaalam kung kailan po tayo kukunin na ating Panginoon, kung kailan tayo irarapture. Wala po talaga nakasulat. Ang nakakaalam lang ang Ama. Pero, meron po mga iniwan sa atin ang ating Diyos. So, hindi natin alam kung kailan yung eksaktong araw, yung eksaktong date, kailan yung buwan, kailan yung taon.
Sabi po na Mark 13:32, "But of that day and hour no one knows, not even the angels in heaven nor the Son, but only the Father." But I've got good news for you. Meron pong iniwan na kalendaryo ang Panginoong Diyos para sa ating mga nakipag-isa na sa Panginoon. I believe, hindi natin alam yung eksaktong araw, hindi natin alam yung eksaktong oras, yung buwan, yung taon, hindi natin alam yung kung kailan muli magbabalik ang Panginoon para sa ating mga nakipag-isa kay Kristo. Pero, nag-provide po ang Diyos sa atin ng kanyang prophetic timeline. At para makita po natin na meron siyang pattern at makita natin na ginawa niya po ito noon. Actually, ito po ay sineselebrate pa rin po ang Hudyo, yung kanyang piniling nasyon sa kasalukuyan, para po makita natin na meron pong pattern ang Diyos na sadyang magaganap po ito. And this gives us a type of what will happen in the future. Kasi excited po tayo sa magaganap na ito. So meron pong 7 feasts ang Israel, 7 piyesta na until today, sa panahon natin, ay isinasagawa po nila. And this gives us a typology of what already happened, kasi 7 po ito, at meron pang natitira ng mga feast na hindi pa nagaganap, na ito po yung ating pakakaabangan. Amen. So ito po yung pattern, pwede nating ituring din na typology ng mga magaganap in the future na kanya pong ginawa noon, para po atin pong tingnan yung pattern ngayon at sa mga mangyayari pa sa mga susunod pang panahon. So ito po yung God's prophetic calendar hidden in the 7 feasts of Israel. So meron siyang mensahe na nakatago, no, sa 7 piyesta na sineselebrate o pinagdiriwang ng kanyang piniling bansa, ang Israel. So dito pala, makikita natin sa mga naghahangad na makita at lalo pang matuto, tinatago talaga ng Panginoon ito kasi hindi naman niya ito basta-basta ipapakita sa mga taong hindi interesante, sa mga taong hindi interesado. Di ba tayo, pag meron tayong gustong-gusto talaga, hinihingi natin sa Panginoon, at dahil ito po'y napakahalaga, nakatago. So ito palang prophetic calendar ng Panginoon about what will happen in the future, nakatago sa kanyang kalendaryo. At ito po ay 7, yung 4 po dito, for your information, ay history na. Ibig sabihin, naganap na. Pero I'll be giving you itong 7 feasts of Israel. Ready na po ba kayo? So isa-isahin po natin. At pwede nyo pong, ano bang tawag doon? I-capture po ninyo. Pwede nyo i-screenshot sa inyong mga cellphone. Number 1, yung Passover. Also known as Pesach. Number 2, unleavened bread. Chag ha-matzot. Number 3, first fruits. Yom HaBikurim. Number 4, Pentecost o yung Sabuat. Number 5, trumpets. Yom Teruah, also known as Rosh Hashanah. Ito po ay, I believe, is a celebrate ng Israel tomorrow. Number 6, atonement o yung Yom Kippur. Number 7, tabernacles, Sukkot. Now, ano po itong 7 piyesta na ito? Papakita ko po sa inyo muli itong 7 feasts na ito and its typology, para makita natin na meron pong nakatagong mensahe ang Panginoong Diyos para sa atin, sa ating mga mananampalataya. So, even though hindi natin alam, once again, hindi natin alam yung oras, yung araw, yung linggo, yung buwan, yung taon, kung kailan darating ating Panginoon, pero meron siyang ibinibigay sa ating mensahe. At kaya lalo po tayo na-excite kasi talagang kaabang-abang. At meron tayong pangahawakan na kapag nangako ang Panginoon sa atin, Kanya po itong isasakatuparan. So, let's go back sa 7 feasts of Israel and its typology. Number 1, yung Passover, it's the death of Christ. So yun parang ibig sabihin, ano? Number 2, the unleavened bread, it speaks of the burial of Christ. Number 3, the first fruits, it's the resurrection of our Lord Jesus Christ. Number 4, the Pentecost, the birth of the church. Dito po sinilang ang matagal nang minimiti ng Diyos, tayo po yun. It's the church. Number 5, the Feast of Trumpets or Rosh Hashanah or Yom Teruah, the rapture of the church. The day of blowing of trumpets. Wow, praise God. Number 6, the Day of Atonement or the Feast of Atonement, Yom Kippur. Yung typology po nito, I believe it's a second coming, the day of salvation of Israel. Number 7, it's the Feast of Tabernacles o yung Sukkot.
millennial kingdom kung saan ipinapakita po dito yung typology that God will tabernacle Himself among His children. For 1,000 years, siya po ay maghahari ang ating Panginoon Hesukristo kasama natin. Amen and amen. So mga kapatid, I will be giving you more good news. Alam niyo po ba, yung first 4 feast na ito ay history na. Ibig sabihin, nangyari na. Of course, ano po ito? Yung the death of Christ, it's happened 2,000 years ago. Of course, inilibing po siya, the burial of Christ, yung unleavened bread already happened 2,000 years ago. And of course, after 3 days from the dead, nabuhay maguli ating Panginoon. And this is good news. So, nangyari na rin po yung first fruits. And then number 4, yung Pentecost, or the Shavuot, happened na sa Book of Acts chapter 2, na sa katuparan na po ang pagsilang ng sambahan na ating Panginoong Hesukristo. So, ang mga ito po ay pinagdiriwang din po ng mga Kristiyano sa ating panahon. Amen. The finished work of Christ on the cross. Now, have you noticed yung first 3 feast na ito, it speaks of the redemptive work of Christ on the cross. Amen. Yung kamatayan, yung libing, at muling pagkabuhay ng Panginoon. Now, yung the day of Pentecost naman po ay panahon kung kailan isinilang ang sambahan ng ating Panginoong Hesukristo. So, once again, yung first 4 feast ng Israel, yung pong typology nito, yung kamatayan, yung pagkakalibing sa Panginoon, yung kanyang pagkabuhay maguli, at ang pagkasilang ng sambahan ng Panginoon, nangyari na. Nangyari na noong araw pa. Now, 4 na yung naganap. Now, have you noticed na sa ika-5 feast na po tayo? At alamin natin ano yung typology na ito. And mind you, sa Bible Numerics po, ang number 5, it's the number of grace. Wow! Sa panahon po natin ngayon, we are still in the dispensation of grace. Pag sinabi natin grace, undeserved, unearned, and unmerited favor. So, nasa ika-5 na po tayo. Inaantabayanan natin ano tong ika-5 feast. Well, I've got good news for you. Sabi ko sa inyo kanina pa, ang dami nating good news. Yung ika-5 pong inaantabayanan natin at excited na tayo. And kung hindi ako nagkakamali, bukas, October 2, ay isa-celebrate po ito ng Israel. Yung tinatawag nilang the Feast of Trumpets or Rosh Hashanah, Yom Teruah. Now, it's the blowing of trumpets. Ito po ay napaka-espesyal sa araw na ito. So number 5, so ibig sabihin, ang galing ng Panginoon, we are in the dispensation of grace at ito po yung inaantabayanan natin, yung pinaka-culmination ng mga mananampalataya. Ito na yung graduation natin from this earth at tayo po ay makakasama na ng Panginoong Jesus for how long? Forever. Amen. Leviticus chapter 23 verses 23 till 24. Then the Lord spoke to Moses saying, "Speak to the children of Israel, saying, In the 7th month, on the first day of the month, you shall have a Sabbath rest, a memorial of blowing of trumpets, a holy convocation." Alam niyo mga kapatid, napaka-special po nitong Feast of Trumpets. Kasi on this day, iboblow po ng high priest yung kanyang trompeta bilang pagtatawag sa kanyang mga kababayan na magsiuwi na sila. So ibig sabihin, yung pag sinabi nating rapture, tayo pa mga mananampalataya, uwian na. Kaya po yung song natin kanina, pinatugtog natin ay pinamagatang uwian na. So pag sinabi pong hinipan na ang trompeta na itong anghel, na pinakahihintay po natin, tayo po uuwi na finally sa piling ng ating Panginoon. Kaya po perfect po yung song natin kanina, uwian na. Amen and amen. So mga kapatid, excited po ba kayo? Kung kayo po excited, pakilagay po sa ating comment section. Di po ba? Hindi naman nakakatakot. Pinag-uusapan po ito. Amen. 1 Corinthians 15, 51 till 52. Behold, I tell you a mystery. In the Old Testament, this was a mystery. But today, hindi na po ito mystery dahil pinag-uusapan na po natin at in-unveil na po ito ni Apostol Pablo. We shall not all sleep. Ibig sabihin, yung sleep po dito, hindi daw po tayo lahat mamamatay. May ilan na mananatiling buhay at nag-aabang sa rapture na ito. But we shall all be changed. Even po yung mga nauna ng mga namatay na mga nanampalataya, lahat po ito ay babaguhin. Bibigyan tayo ng immortal bodies. Yung pong katawan kasi natin na ito ay mortal, nasisira. Subject for decay. Pero pag tayo po pinalitan ng katawan, and this will take place on the rapture of the church, magkakaroon tayong immortal bodies.
Wow, talaga namang exciting po iyon. So, hindi lang po merong body lift, ito po yung rapture. Meron pang facelift. Babaguhin po yung mga itsura natin. Kung nagagandahan ka na sa itsura mo ngayon, napupugian ka na, well, siguro sinasabi mo, Pastor, okay na ako dito. Kapatid, wait, there's more. Mas lalo kayo may excite. Once again, hindi lang kayo magkakaroon ng body lift, magkakaroon pa tayo ng facial lift. Babaguhin po yung ating maitsura at bibigyan tayo ng immortal bodies. Amen and amen. 1 Thessalonians 4:16. Dito muna tayo sa verse 52 ng 1 Corinthians 15. In a moment, ito yung rapture, mabilisan po ito. In the twinkling of an eye at the last trumpet. Take note meron pong pagbublow ng trumpet. For the trumpet will sound and the dead will be raised incorruptible and we shall be changed. Amen. Sundan natin 1 Thessalonians 4:16 till 17. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Verse 17. Then we, ito po tayo, I believe we are in the rapture generation. We, who are alive and remain. So mga kapatid, kung kayo po i-Christian na, ibig sabihin ready na kayo. Yung sinasabihan po ng get ready, dapat po hindi para sa mga Christians yun, para po sa mga unbelievers yun. Dapat tanggapin nyo na ang Panginoon Hesukristo. But for you, kung kayo po isang born-again Christian na, ready ka na at kasama ka sa rapture. If you will remain alive and remain, you shall be caught up together with them. Yung pong word na caught up dito ay harpazo in Greek, which means snatching away of the saints. With them, sino yung them? Yung mga nauna pong mga umuwi na sa Panginoon, mga mananampalataya. Kung meron po kayo mga nanay, tatay, kapatid na umuwi na sa Panginoon at sila po'y mananampalataya, magkakaroon tayo ng great reunion. Kasama sila. And of course, kasama ang Panginoon. Yun po yung pinaka-importante ron. Kasi po, heaven is not heaven without Jesus. Amen. Tuloy natin pagbasa, kuya. Balikan natin yung verse 17. We'll be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Amen. Now, bakit po natin kinakailangan pag-usapan po ito? Why Christians should know the message of the rapture? Kasi importante po ito, mga kapatid. Number 1, ito yung first reason natin. It's the message of the Lord Himself. Hindi po ito mensahe ni Laverne, hindi po mensahe ito nung kung sino mang pastor. Ito po ay mensahe na ipinaparating sa atin mismo ng Panginoon. Now, let's read 1 Thessalonians 4:15. For this we say to you by the word of the Lord. So ito po ay mensahe mismo ng Panginoon. Amen. Number 2, it's a message that brings comfort. So, kung nakakapakinig po kayo ng message ng rapture pero nagbibigay po sa inyo ng takot at pangamba at balisa, mali po yung message na inyong tinatanggap. Kasi po, this message, the message of the rapture brings comfort. Hindi po kayo dapat nababalisa, natatakot, o nangangamba. 1 Thessalonians 4:18, therefore comfort one another with these words. So every time pinapakinggan po natin ito, dapat comforted po kayo. Hindi kayo nababalisa, hindi kayo natatakot. Amen. Kagaya ngayon, natatakot po ba kayo? Hindi, di ba? Na-excite tayo. So tama yung pinapakinggan natin mensahe. Third reason why Christians should know the message of the rapture. Number 3, it's the believer's blessed hope. Titus 2:13 tells us, looking for the blessed hope and glorious appearing of a great God and Savior, Jesus Christ. So dapat po nakatingin tayo sa ating Panginoon. Nakatingala tayo. Hindi tayo nakatungo at nanlulumo. Hindi po. Dapat nakatingin tayo sa ating pinagpalang pag-asa. Kasi talaga ang rapture, I believe, it's our great escape. Kasi ang mundo pong ito, papasama na papasama. Mahal tayo ng Diyos. Bago po ito bumagsak sa sobrang kasamaan, tayo po muna ay tatanggayin ng Panginoon, tatanggalin sa mundong ibabaw na ito. Sasabihin ng iba, kaya naman pinag-uusapan nyo lang dahil para makatakas kayo sa mundo. Well, exactly. The rapture is the escape of the believers. Papasama po ng papasama ang mundong ito. Amen. Number 4, why Christians should know the message of the rapture. This is the hope that purifies. So kapag nakaabang tayo sa rapture, napapurify po yung ating mga sarili-sarili. Hindi po tayo tinatamaan ng mga kabalisahan, ang takot sa buhay. Bagkos ito po ay pinupurify po yung ating mga puso. Sabi po ng 1 John 3:3, and everyone who has this hope in Jesus purifies himself just as He is pure. Amen. Now, talakayin po natin ilan po sa mga significant events po ito. Bibigyan ko po kayo ng 5 that will take place in the rapture. So,
5 significant events that will take place in the rapture. Number 1, para po maintindihan ninyo, once again, para po sa late po nakapag-tune in, ang rapture po, it's different from second coming. The rapture, FYI, para lamang po sa mga baguhan nating kasama, Jesus will be coming for us believers. Ano naman difference ito sa second coming? Ito po yung second coming. Jesus will be coming with us. Kasama na po tayo. And He will touch down Mount of Olives. Yun po ang kaibahan ng rapture. So huwag kayong malilito. Ang rapture po, wala nang hinihintay ng mga prophetic signs. Because rapture is an imminent event. It will happen anytime soon. Pwedeng habang nag-uusap po tayo ngayon, or habang marahil habang papatapos na yung programa, or pwedeng bukas, pwedeng sa linggo, anytime soon. So wala na po itong prophetic signs na hinihintay pa. While the second coming, marami pong prophetic signs na nasasaksihan po natin na nakasulat sa Matthew 24 at nararanasan na po natin. So ibig sabihin, kung malapit na po ang second coming, mas nalalapit na po ang rapture. Amen? Amen. Now, the first event that will take place in the rapture, Christ will come down from heaven. At katatagpuin po tayo mula sa alapaap. Ito po ay pinapatuhanan sa atin ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout. Number 2, the trumpet will be blown. Kaya nga po, I firmly believe na ang typology po ng Feast of Trumpets ay the rapture of the church. Kasi, once again, ito po yung kakaibang event. Kapag isinasagawa po ang Rosh Hashanah o yung Yom Teruah, nagbo-blow po ng trumpet yung high priest. At ito po ay paanyaya sa kanyang mga kababayan na magsiuwian na. At ang rapture po para sa atin, pag narinig na po natin itong trumpet ng anghel, ibig sabihin pinapauwi na po tayo sa piling ng ating Panginoon. 1 Thessalonians 4:16, doon na tayo kuya sa still with 16. With the voice of an archangel and with the trumpet of God. So meron pong paghipan at maririnig po natin yung trumpetang ito na hihipan ng anghel. Number 3, the dead in Christ will be raised. 1 Thessalonians 4:16b, and the dead in Christ will rise first. So sila po yung unang bibigyan ng immortal na katawan. Ito mga nauna ng umuwi sa Panginoon. Ito, sila po mga nauna ng mga mananampalatayang namatay. Yun po ibig sabihin nun. Number 4, those Christians who are alive and remain will be raptured. Susunod na po tayo. Katatagpuin ng Panginoon sa alapap. 1 Thessalonians 4:17. Then we who are alive and remain, mga Christians po ito, shall be caught up or raptured. Now, mga kapatid, pag kayo po ay Christian, born again, believer in Kristo, automatic po yung raptured kayo. Wala pong Kristiyano may iwan sa lupa. Kapag nag-rapture, it doesn't make sense. Pag sinabing Christian, yung banal na spirito ng Diyos nasa kanyang spirito. Kaya po imposibleng maiwan kung kayo po ay Christian. Ngayon, kung maiiwan po kayo dito, hindi po kayo Christian. Kasi wala pong Christian na maiiwan talaga. Christian nga eh. Kaya natutuwa ako o natatawa ako sa mga ibang nagsasabi na magugulat kayo, maraming Christian na maiiwan sa rapture. Pag naiiwan kayo sa rapture, hindi po kayo Christian. Kasi kung nasa inyo pong banal na spirito ng Diyos, imposibleng hindi po kayo makasama. So kung kayo po ay Christian at nakita niyo pong pagbabago sa inyong mga buhay, kasama kayo sa rapture. Kaya wala pong dapat ikatakot. So that's number 4. Number 5, grand reunion will happen with our departed loved ones in the clouds to meet the Lord and be with Him forever. 1 Thessalonians 4:17. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them. Yung them dito, yung mga kamag-anakan natin, mga kaibigan natin na nauna na pong namatay o umuwi sa Panginoon. Magkakaroon po ng great reunion with them. And of course, ang pinakamahalaga, we shall always be with the Lord forever. Amen and amen. Now, bago tayo matapos, let's go back to our question. At I pray na wala pong natatakot sa inyo. Amen? Pakilagay nga po sa ating comment section, kayo po ba'y natatakot? Wala. Di po ba na-excite tayo? Because the message of the rapture, it's not doom and gloom. It's a message that brings comfort. So let's go back to our question. Are we living in the end times? Well, the answer is yes. Tayo po talaga ay nasa mga huling panahon na. And our solution, ito po yung mga evidences that we are indeed living in the times of the signs. Kasi nakikita po natin, itong mga
mga panahon na kung saan obvious na obvious po yung mga katuparan ng mga hula na ito, mga propesiya na ito na nakasulat sa Biblia long time ago, pero ang katuparan po sa ating kapanahunan. Once again, let's go back sa mga end-time global prophecies. Number 1, the trend of global knowledge. Ito po yung pinapatutuhanan ng Daniel chapter 12 verse 4b. Number 2, the trend of global weather. Pabago-bago po ng kapanahunan, Luke chapter 21 verses 25 to 26. Number 3, the trend of global pandemic. At ito po yung naranasan sa buong mundo nung panahon po ng COVID-19. Matthew 24 verse 7b and Luke chapter 21 verse 11. Number 4, the trend of global digital money and global tracking. Ngayon po sa panahon natin, talaga namang digital na po ang transaction natin sa paggamit natin ng mga kapirahan. Number 5, the trend of weapons and global destruction. Talaga naman po mga napakatitindi na ng ating, hindi ang Pilipinas, ang ibang bansa sa kanilang pakikipaggera sa iba pang bansa. Number 6, the trend of global hatred for Israel. Marami na po mga nasyon sa ngayon, mga bansa, they are up against Israel. At nakakalungkot po ito. Pero, nakasulat po ito sa Biblia bilang patunay that indeed ay nararanasan at mararanasan po talaga ang mga propesiyang ito na nakasulat na sa Biblia. And number 7, the trend of global apostasy. Apostasy, which means the falling away from sound doctrine. Marami na po ang mga hindi lang kilalang pastor, mga tao na akala natin mga lingkod ni Kristo, mga mananampalataya, pero tinalikuran na po nila ang tamang katuruan or tamang doktrina. At ito po ay lalala pa, makalipas po ng tayo po ay ma-rapture. So, ang tawag po dito, after the rapture, it's great apostasy. Still, nakasulat po yan sa 2 Thessalonians chapter 2. Dahil lalo tigit sa panahon po na narito na yung Antikristo, talaga pong mararanasan ang dakilang pagtalikod ng mga tao sa Diyos at sa tamang katuruan. So mga kapatid, are we living in the end times? Yes. Pero hindi po kayo dapat matakot. Bagkus nga matuwa po tayo dahil tayo po sa panahon natin, we are the raptured generation. I believe with all my heart. So excited po tayo pag na-rapture tayo, ibig sabihin hindi natin kakaharapin ang kamatayan. Amen. Amen. If you believe this, pakilagay po ang inyong affirmation, yes, sa ating comment section. So kapatid, kung kayo po yung first time na nanonood sa ating programa at marahil natatakot po kayo, kasama ba ako sa rapture? Once again, kaya po maraming Kristiyano ngayon ang ayaw pag-usapan ng end-time prophecies o itong rapture per se. It's because may mga katuruan sinasabi ng mga ilang mga pastor at ginagamit po itong panakot. Matakot kayo, hindi lahat ng Kristiyano mararapture. Well, kung kayo po ay Kristiyano, ibig sabihin, pag sinabing Kristiyano, silang mga tumanggap sa Panginoong Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kinilala niya sa kanyang buhay na buhay maguli ang Panginoon after 3 days mula sa kamatayan. Kristiyano po kayo, ligtas, at nakikita po yung manifestation na nagbabago ang inyong buhay. Pag nangyari po ang rapture, huwag kayong mag-alala, kasama po tayo dito. Ang hindi mo makakasama sa rapture, yung mga hindi tumanggap sa Panginoon at patuloy pong nire-reject ang offering ng Panginoong Diyos ng kaligtasan. Now, kung kayo po, for the longest time, nire-reject niyo ang Panginoon, well, it's about time now, huwag niyo na pong i-reject. And I would like to invite you today, ang ganda po kasi nitong kakaharapin natin, kung saan ay tayo po'y babalikan ng Panginoon. Kaya nga po, meron akong ginawang song, Babalikan Mo Ako, taken from Papuri 23. Ibig sabihin, babalikan tayo ng Panginoon. At kapag siya po'y nangako, tutuparin niya po iyon. Na kung kayo po ay gusto makasama sa rapture at kayo po ay, for the longest time, you keep on rejecting the offer of God, ng kanyang salvation, it's about time, kapatid. Wala pa akong in-offer na relihiyon, isang relasyon sa Diyos. Amen. So tanggapin po ninyo ngayon ang Panginoong Jesus at kapag binuksan nyo ang inyong mga labi, tinikilala siya bilang Panginoon at tagapagligtas at binuksan ang inyong puso at naniniwalang siya po ay nabuhay mula sa kamatayan, ligtas na po kayo. At ang kaligtasan nyo kasama, pag nangyari pong rapture, kasama po kayo doon, 100%. So I would like to invite you today, please pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito mula sa inyong puso. Buksan po niyo yung mga labi. O Diyos, hinikilala ko ang aking sarili. Walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, simula po sa oras na ito,
Jesus, kinikilala kita at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Hari ng aking buhay dahil naniniwala po ako na sa iyong mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, winakasan na ang kasalanan ko. At tinatanggap ko, O Diyos, ang iyong kaloob, ang iyong regalong kaligtasan. Salamat po, Ama, ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. At salamat din po na kapag nangyari na ang rapture, kasama ako dito. Amen at amen. Kaibigan, kung isa po kayo sa sumabay sa panalangin ito, binuksan ang inyong mga labi at ang inyong puso, ligtas po kayo. At lalo po kayo magalak. Di ka lang ligtas sa buhay na ito, kasama ka pa sa rapture. Napakaganda pong event noon that will take place anytime soon because it's an imminent event. Amen and amen. So ngayon naman po, gusto ko ipag-pray ikaw, kaibigan, na marahil natatakot po kayo sa mga nangyayari sa Lebanon, sa Israel, itong mga gerang ito. Well, this were written already in the Bible as prophecies that will take place. Nung panahong yon, soon. Yung soon na yon, nangyayari na po ngayon sa ating kapanahunan. Dapat po matuwa po kayo. Dahil kapag sinabi ng Panginoon, nangyayari. Kaya nga po ito sinulat long time ago para kapag nangyari po, maniwala tayo at lalong manampalataya sa Panginoon. Wala po kayong dapat ikatakot. Ibig sabihin lamang, nalalapit na po yung ating pagsundo sa atin ng Panginoon, which is of course the rapture of the church. At kasama ka doon, kaibigan. So I would like to pray for you. Panginoon, Aba, salamat po sa kapatid na ito na kasama namin tonight. At alam kong binigyan niyo po siya ng bagong pag-asa. Bagaman for the longest time marahil, napapakinggan niya po ang kakaibang mensahe ng rapture at siya po ay nababalisa, natatakot. Pero this time, Lord, we thank you for giving us this message. We would like to thank the Holy Spirit for guiding us and leading us sa katotohanan na ang mensahe po ng rapture, it's a word of comfort. Hindi po ito dapat kinakatakutan. Salamat po dahil magkakaroon po kami ng pagnanasa pa dahil sa nalalapit na kaganapang ito na ibahagi ang iyong salita nang sa gayon, mas marami pang taong maligtas. Gamitin niyo po ang bawat isa po sa amin. At Panginoon, ipahayag namin ang mga katotohanan ito that, because we believe that rapture is just around the corner. Nalalapit na po ito. So Lord, we thank you so much. Salamat po sa kapatid na ito na pinagpala mo na at pinawi mo na ang kanyang anumang balisa at pangamba sa buhay. This we thank you in Jesus' name. Lahat po tayo magsabi ng amen and amen. Well, kaibigan, maraming salamat for joining us tonight. It's 8:31 at napakabilis po ng panahon. At dalayan ko po na kayo po ay napagpala sa ating mga pinag-usapan. I believe hindi naman po lahat talaga ay maniniwala sa ating mga pinag-usapan. Well, maganda po ipanalangin natin sa Panginoon kung kayo po ay medyo nahihirapang paniwalaan po ito. But ang Panginoon po magbibigay sa inyo ng kapahayagan na talagang nalalapit na po at hindi po dapat kinatatakutan ng mga ganitong klase ng mga topic about the rapture of the church. Amen! Bilang mga mananampalataya, mga kapatid, ang kaligtasan po natin, pero kasi nagtatanong dito ay nawawala. Hindi po pwedeng mawala ang kaligtasan. Ang kaligtasan po ng tao ay hindi po gawa ng tao. Kaya nga po sabi ng Ephesians chapter 2 verses 8 till 9, it's a gift. Hindi po siya bunga ng works natin that anyone should boast. No, it's a gift. Pag sinabing gift, regalo, ano po bang ginagawa sa regalo? Ito po ipinapaniwalaan, una sa lahat, and then tinatanggap at isira sa pamuhay. Now, sino po nagregalo? Ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. And happy 10th anniversary Camps and Jubes de Mesa. Yan, so isang pagbati po mula sa amin. So, maraming salamat po sa mga kapatid natin. Kung kayo po ay may mga takot sa buhay na, naku, baka mawala yung kaligtasan ko. Ang kaligtasan po, gift. Hindi po ito gawa ng tao. Kung ginawa po natin ito, mawawala po talaga ito. Pero ito po ay gift. At ang Diyos po ang nagbigay sa atin na regalo. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. So kung kayo po'y mananampalataya at natatakot kung meron kayong nagawa tapos nawala yung kaligtasan, hindi po pwedeng mawala ang kaligtasan. Ang kaligtasan po ay regalo
At kung ito po ay tinanggap ninyo, ang kaligtasan, ito po ay mananatili sa inyo. At ang katuparan po o patotoo na kayo po iligtas, nakita po ninyo ang pagbabago sa inyong buhay. Amen. So kung kayo po ay nakikita nyo yung pagbabago sa inyong buhay at patuloy po ninyong inaangkin ang pagmamahal ng Panginoon at patuloy niyo pong minamahal ng Panginoon at ang mga tao sa paligid niyo ay patuloy niyo minamahal sa pamagitan po ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon, pag dumating ang rapture, ligtas po kayo, kasama kayo sa rapture. Amen. So, maraming salamat po sa mga kaibigan natin na kasama ngayon. Si Sister Mila Pascua, salamat po. Nandyan din si Brother Howard Cruz. Hello kapatid, hello kay Pastora Donna Cruz. Pangalan niya yung singer, ano? Sister Helen, salamat po. Yes, maganda po talaga yung topic natin tonight. Brother Alvin Portugal, para sa kanila dito nawawala ang kaligtasan kaya kailangan ginawa ng gumawa. Sabi niya. Ano kaya ibig sabihin nun? And salamat din kay Sister Gigi Cristobal Mendoza, Pastor Darwin Taan Tagara, salamat din po kay Sister Dan Guevara, Simple Person, at kay Brother Albert Ojero. Salamat bro for joining us tonight. Sister Maylene de la Cruz Gale, Sister Sally Jeronimo Rayo, Brother Fidel Gabiola, Pastor Arnel Aquino, salamat po for joining us tonight. And si Nanay Medi Remo, si Nanay Medi, no? Nakasama natin. Sister Irene Hernandez, salamat po. Sabi niya, God bless you more, Pastor Lupin. Maraming salamat po sa inyo. And sino pa ba? Yun lang, nawawala bigla. So, maraming salamat po sa inyong mga nakasama natin. Kung kayo po ay naniniwala at napapagpala sa ating mga pinag-uusapan, please pakishare po yung ating broadcast tonight. At magkita-kita po tayo next Tuesday sa isa na naman pong edisyon ng Solution with Laverne Ducot. At sa ngalan po ng aking buong pamilya, nais ko pong iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health even as thy soul prospers. Bye!